Pamilya ni Paulo Tantuco nagsalita na at itinuro na kung sino ba talaga ang dahilan at kung ano nga ba talaga ang dahilan ng pagkamatay ni Paulo Tantuco. At eto, parang idinidiin nga dito si First Lady Araneta Lisa Franz Castro. Magkakamuka eh. Lisa Araneta Marcos idinidiin ng pamilyang Tantuco. Naku po, eto na nga ba? Eto na. Hindi man bukas, hindi man ngayon, sa mga susunod na araw, talagang lalabas at lalabas ang katotohanan. Kung matatandaan nyo, sinabi na rin to ni Vice President Sara Duterte na talagang nung panahon na dinakip nila or kinidnap nila si Pangulong Duterte at dinala sa Netherlands, sinuko nila sa ICC, may mga bali-balita noon na etong si Lisa Araneta Marcos ay nakahold sa USE. USE. At para nga matabunan ang isyong yon, eto nga ang kanilang ginawa, yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. At yan po ay sinabi mismo ni Vice President Sara Duterte sa isang interview na dawit nga si Lisa Araneta Marcos sa naganap na pagka-overdose sa cocaine ni Paulo Tantuco. At syempre, bago tayo mapunta dun sa video na yun, may papakita akong mga picture sa inyo. Katulad lang yan. Uy! Bakit nandyan si Chis Escudero? Lisa Marcos inhaled by BHPD. Beverly Hills Police Department. LAPD. Due the suspicious death of Juan Paulo Tantuco. Ayan walang kinalaman dyan si Chis. Yung nasa taas lang, yan lang ang binasa natin yan. At meron pa pong isa. Ito po yung crime scene observation ng LAPD. So hindi na natin masyadong basahin niya. Siguro abangan nyo na lang sa post ko dyan sa aking YouTube channel. Post ko na lang po itong picture na to. So ito pa yung isa. Mga video at mga tawag dito yung ebidensya na kasama talaga ni Lisa Araneta Marcos bago mamatay itong si Juan Paulo Tantuco. So yan nandyan po ang screenshot from the video of blogger Ukay Kado USA. Yan, may kita nyo dyan. At eto, yan ang pinakamalupit sa lahat. Ang pinakamalaking tanong kasi dito, bakit tahimik ang ibang mainstream media mapatungkol sa isyong ito? At lalong-lalo na ang GMA. Oo, andito ang kanilang boss. Ayun nandun ayun ganda na smile. Dito pa, ito sa TV5 to Ayan ito, hindi lang abot ng daliri ko yan yung katabi nitong lalaki na to na si Gozun. Kaya pala tahimik ang mga mainstream media. Alam nyo, bilyonaryo lang talaga ang nagbalita ng isyong ito. Bakit kaya? Hindi kaya nagkakasabunutan na si Lisa Araneta Marcos at si Romualdez? Kasi alam ko kasi yung bilyonaryo na yan kay Martin Romualdez yan na pagmamayari. Hindi ko lang sure. Pero dito may papanoorin tayong video. Eto na nga. Isang interview ito ipapakita ko muna sa inyo kasi dito kasi sinabihan ni Auntie Claire si Vice President Sara Duterte na ito ay isang fake news daw. Fake news daw itong interview ni Vice President Sara Duterte. Pero dito natin siya susuplangin. Dito natin siya kakalampagin kung ito ba yung picture. Ito po yung interview kay Vice President Sara Duterte. Kailan ba to? Okay, 2 months ago. Ayan, may kita nyo, 2 months ago. BP Sara iginiit na iginiit ba? Hindi ko makita. Ayan nga. Iginiit na sangkot si FL or si First Lady Lisa Araneta Marcos sa US overdose issue. Ikinonekta sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. So panoorin muna natin to. Nung nagkaroon ng malaking
krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Yun. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Dagdag pa ni VP Sara, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para Yan yun. ilihis ang atensyon ng publiko mula sa issue na kinasasangkutan ng unang ginang. Okay. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang pahayag ng Vice Yan na, ha. Presidente. Ito pakinggan niyo yung sasabihin nito ni Auntie Claire, ni Lucaret. Pakinggan niyo yung sasabihin ni Lucaret dito, ha. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, Ang layo ng sagot. Ang tinatanong yung overdose, sinabi mo about kay PRRD naman. dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang tanong nga yung overdose. Paano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, Lucaret nandito talaga na siya sa ang putang Pilipinas, kasama Yung overdose nga ni... Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, may kita niyo doon sa crime scene na nandoon ang pangalan ni Lisa ni Lisa Araneta Marcos doon sa pagkamatay ni Juan Paulo Tantuco dahil sa overdose sa coke. Yan ha, hindi ko na itutuloy, basta yung coke. No, so ayun yung tanong doon. Ang sinasabi mo naman dito, kinokonekta yung issue ng pagkadakip kay Pangulong Duterte kay Lisa. Pero yun naman may katotohanan din, mga banateros, kasi talagang ginawa nilang alibay yung pagdakip kay Pangulong Duterte para hindi mapansin yung issue to na nadawit. Ayun yun dapat ang sagutin ni Auntie Claire dito, kaso iba yung sinagot niya. ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Okay? Ito po, ang sinabi ni Ito VP po. Sara, ay walang paggalang Wow! sa pamunuan sa organisasyon Wow! ng Girl Scouts of the Philippines. Wow! Girl Scout of the Pinamalabas niya Philippines! na ang event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Kung Ikaw, sa kanya dapat naman ba? pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Wow! Nauna nang nanindigan si Vice President Duterte Akala mo talaga totoo. Nandito na naman yung crush ko. Nakita ko na naman yung crush ko na reporter ng UNTV. Ay! Si Jed Resina. Mad nga to sa Facebook. Alam mo, nawawala bad trip ko sa pagmumukha ni Auntie Claire, ni Lisa, ni Risa, ni Franz Castro pag nakikita ko tong taong to. At parang ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Tipo ko sa babae, maamo mo ka. Tapos habulin ka ng itak pag di ka na umuwi agad galing sa inuman. na ang mga nangyayari ay paraan umano ng administrasyon upang atakihin at siraan ang kanilang kalaban sa politika gaya na lamang ng kanilang pamilya. Okay. Jed Neresina. Sige na Jed, pahinga ka na, love you. Ay! So eto yon. Ito yung saan yan? Ito yung balita. So ngayon, Auntie Claire, pakisagot.
Nagpi-fake news din ba ang bilyonaryo? So ito yun ha. Drug overdose. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng Estados Unidos kaugnay sa pagkamatay ni Rustan's Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Namatay sa cocaine overdose si Rustan's Corporation Heir Paulo Tantoco noong Marso. Iyan Linaw, namatay sa overdose si Juan Paulo Tantoco. So, ibig sabihin, hindi siya fake news. Tapos, anong meron? ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9. Philippine Time listed a significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa USA News, kasama daw si Tantoco dito sa naganap na event na to. Okay. Ang ipagdiwang nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. Noong Mayo, pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Obo! Siya pala ang source ng fake news na ito Obo! na pinapakalat. Tangina mo, ikaw nga, nag-fake news ka hanggang ngayon, hindi mo masagot. Kumalat kasi ang haka-haka online na na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan, Ay, paalala po itong report na to ay bago lang. 3 hours ago, 3 hours ago lang po. Etong balitang to ng Bilyonaryo News Channel, okay? Bilyonaryo, subscribe na nga natin. Ay, mamaya na pala. Bilyonaryo YouTube channel, no? So kasi sinasabi nila, fake news daw to. Ano? Etong mga balita. So binalita na ng bilyonaryo. Ngayon hindi to binabalita ng ibang mainstream media. Hindi ko alam kung bakit. Si Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yan daw. Yan daw yun. Ang galing. Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa Agenda Weekend. Ayan salamat sa bilyonaryo kahit papaano nagbalita kayo. So dito, asan yung isang balita dito? Ayan, eto. Panoorin naman natin tong sabi ng NBI mapatungkol dito sa isyung ito. Ito. Kumpirmado Paulo Tantoco kasama ni Liza Marcos sa Coca-Cola session sa Amerika. So ano? We know na nandun siya, nakabase siya sa Amerika. But then, galit na galit eh. Ayan, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga trolls niya. So, she will be liable here. Oh, fake news daw. Ayan na. Ng inciting to sedition, cyber libel. Bahala siya sa buhay niya. What's your message? Ay, binabanatan dito ni NBI chief si Maharlika. Hindi siya nakakasiguro. Akala niya ligtas siya dahil nandun siya sa Amerika. Galit na, hindi lang ang NBI, ang taong bayan, galit na sa kanya. Wow! Dinamay mo pa kaming loko ka. Yes, yung mga vloggers natin ay naku, wag niyong gawing katuwaan. Meron namang katuwaan lang no? Wag niyong gawing katuwaan yung ating social media. So ibig sabihin, pag against sa inyo, bawal. Pero pag against sa mga Duterte, pwede.
Okay. Kasi ito Mr. Santiago, NBI Chief Santiago, yung sinasabi mo mga katuwang, kasi ang dami ring fake news laban sa mga Duterte. Ngayon, bakit ayaw nyo pagsabihan din yung mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon? Oh, yun, ang dami rin nilang fake news doon, lalo na yung nag-aaral ng attorney, yung malaking ilong na mukhang bayag. Sorry. Malaking ilong mukhang bayag. Yung iniwan ng asawa kasi nahuli ng misis na tsumutsu-pulangkot dun sa kapitbahay. Tapos yung babae na pinabili ng suka ng asawa niya, pagbalik naging vlogger na. Yun, marami rin ka fake newsan po yun, ha? Pakicheck po yung mga channel nila, wag po kayong dumepende sa mga DDS vlogger, okay? Para patas tayo, no? Sige, tuloy. Na gumaganda na tayo, digital na tayo, bababuyin mo ang ating social media, ay hindi tama. Kaya yun, So, alam mo sinasabi talaga ko lagi, totoo no? meron tayong freedom of speech and of expression. Oh, yun naman pala, meron naman pala freedom of speech. Alam mo naman pala yun Alam mo naman pala yung freedom of speech bakit mo kami hadlangan? Ito naman si NBI Chief Santiago, para ka naman pinanganak kahapon. Alam mo naman pala po yung freedom of speech, so hayaan nyo sila. Kaya nga freedom of speech. Ano ba yung ibig sabihin ng freedom? Oo, hindi freedom ha? Oo, hindi freedom. Freedom of speech. So kalayaan natin lahat yun. Kagaya niya, nagkomento ka, mapatungkol sa amin, kalayaan mo yun. So kalayaan din namin magkomento sa anumang gusto naming komentuhan. Kasi nga, meron tayong freedom of speech. Okay, tuloy. That is not absolute. Oh, kaya nga, freedom of speech. Diba? Ito rin, sabi ni Castro. Nauna po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya yan, Ano na kayo nanggagaling ngayon? sa Vice Presidente? Mm. Kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya Oo. na nanggagaling sa Vice Presidente? Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos, Dito siniwalat na talaga ni VP Sara, talagang maliwanag na dinescribe niya ano ang nangyari. na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos, na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap. Alam na ni VP, 3 months ago pa lang, alam na niya yung 3 months ago pa lang yan. Dito to, sabi ni Jojo dito. 3 months ago pa lang ay alam na ni Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin, ikaw ba naman eto lang tawag dito, ano bang pwedeng nakalimutan ko. Common sense, yan. Common sense lang. Isa kang Vice President isa kang Vice President or pangalawang pinuno ng Pilipinas, magpe-fake news ka. Tanga ka ba, Claire? Hindi ganun katanga ang mga Duterte, tandaan niyo yan. Pero mas maganda siguro kung ito ang papanoorin natin. Iyan. Oo, para babae sa babae. So panoorin naman natin tong banat ni sino ba to? Ni Joey Cruz. Oo, kay sa ninang niya. Ay. Okay, peace Joey. Panoorin naman natin yung banat ni Joey Cruz sa kanyang ninang. Ninang. Joey nagpapatawa. Joke lang. Sanay ka na. Malakas mga banatero. So, okay, play. Kakahiya po kayo, Madam Aba! Lisa. The police
report also said na ikaw ang isa sa 3 huling nakasama ni Paulo Tantoco. Naku po. Why nobody is asking this question in mainstream media? Naku po! Ang nakakatakot kasi dito is that, paano kung gawing leverage ng Amerika sa Pilipinas? Oo nga, no? Sige, hindi namin iimbestigahan ang asawa mo, Bongbong Marcos. Pero, Sige, ganito. Sige, we can forgo this process, to keep the First Lady from embarrassment, ganyan. Kasi dininay nila ng dininay baka nga palit ulo yan no? Maaaring, sige, ganito. Marcos, hindi papauwi namin asawa mo. hindi na namin iimbestigahan. Pero ang kapalit, si Pangulong Duterte. Pwedeng ganun, no? Oo, pwedeng ang ganun na, ang kapalit ng asawa mo si Pangulong Duterte, ha? Kaya ibigay mo na siya sa amin, oo. So ngayon, si Lisa Marcos, bakit she's free to go around? Uy. Bakit parang hindi man lang siya tinatanong? Ano ba ang proseso sa Amerika? Bakit parang hindi siya nag-undergo ng mga normal processes sa Amerika? Uy! Inuwin mo sa police report, isa siya sa mga huling tao na kasama nung namatay. Why Kasi tama naman yung sinasabi dito ni Joey, dapat imbestigahan talaga. Kasi kung sa parang natatandaan niyo yung ano ba yung beauty queen ba yon? Yung na-involve yung mga juding. Yung mga bading. Yung parang na-overdose din, nakalimutan ko kung anong pangalan nun, 'di ba? So inimbestigahan 'yun kung sino yung mga huling kasama. So kung ganito man, halos parehas din. Huling kasama si Lisa Araneta Marcos, talagang natural na imbestigahan siya rito. Pero bakit hindi bakit hindi iniimbestigahan? Na parang hindi man lang siya pinressure ng mga kapulisan sa Amerika. What happened? Bakit? Tama. It is already publicly announced that the cause of death of Paulo Tantoco, di ba, binasa ko naman na sa inyo before yung purported police report. Merong article na from Hollywood LA News. So, yung accident plus cocaine effects in layman's, as reported by Hollywood LA News, it is drug overdose. Unintentional drug overdose. The decedent was a Filipino business executive who was a part of family known for owning the Rustans retail chain in their home country. He was in the United States apparently as part of the entourage of Lisa Araneta Marcos, the First Lady of the Philippines, who was promoting the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. Nung nagsisimula pa lang yung issue, whether totoo o hindi, dapat nagsalita siya dito. Now that it is confirmed that Paulo Tantoco, kasi si Paulo Tantoco hindi naman to public official Hindi naman to public official. Hindi, ganun din naman si Lisa. Hindi siya public official, pero asawa siya ng Pangulo. So, bakit nga ba big deal sa amin? Sa totoo, hindi naman masyadong big deal din talaga to. Gusto ko lang magbigay ng, gusto lang namin na maimbestigahan etong si Lisa Araneta Marcos dyan sa USA kasi dawit siya dito. Pangalawa, gusto rin namin siya magsalita mapatungkol dito. Hindi, eto po paalala ha, hindi lahat ng nananahimik ay malinis ang konsensya. Minsan yung mga nananahimik, sila pa talaga yung may mga kasalanan. Hindi ko naman sinasabing may kasalanan si Lisa Araneta Marcos. Ang akin lang, hindi lahat ng nananahimik ay walang kasalanan. Tsaka, ayun nga, hindi nga talaga public official itong si Lisa. Kaso nga lang, ang kasi dito, sinagot kasi ito ng Malacanang. Sinagot ng USEC or tigapagsalita ng Malacanang na sinabihan niya pa nga na fake news si Vice President Sara Duterte mapatungkol sa isyung ito. At kasabay nga nito, yung pinakamalaking krimen din na nagawa ng Administrasyong Marcos, yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. Yung pagkidnap kay Pangulong Duterte. So, kaya talagang kailangan nilang magsalita dito. At kailangan nilang linawin ito kung ano ito. Kasi kahihiyan po ito Kahihiyan. Sobra na nga yung kahihiyan ni Marcos na inaabot.
dinagdagan pa ni Lisa Araneta Marcos. So dapat talagang linawin nila ito. No, at dapat ito ay nabalita, sino papaniwala namin? Ibig sabihin fake news ang USA. Kasi andun yan naka-record yan sa kanila. So, bakit sinasabihan ni Auntie Claire na fake news si Vice President Sara Duterte at ngayon lumabas na nga tong issue na to na talagang talagang totoo etong pagkadawit ni Lisa Araneta Marcos ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa kasong pagkamatay ni Juan Paulo Tantuco sa USA. Ang mabigat pa dito, involve po sa sa coke. No, sa alam niyo na yung coke na yon, yung mga ganon. At ang pinakamalala dito, noon pa man, simula nung umupo si Marcos Jr., napapabalitaan na etong si Marcos Jr. ay gumagamit ng pulburon. At 'di ba may mga hamon pa nga nangyari na magpa hair follicle test, magpa drug test. Meron naman nilabas na drug test si Marcos Jr. kaso hindi pa rin kapani-paniwala. Kaya ang hiniling ng taong bayan ay hair follicle test na hanggang ngayon ay hindi niya ginagawa. So eto, kaya talagang mas lalong lumakas pa ang suspecha ng mga Pilipino na si Marcos Jr. or etong mag-asawang ito ay gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon dahil dito sa topic na to or dito sa issue na to na pagkamatay ni Juan Paulo Tantuco sa USA dahil na overdose. So yan po yun. So sana magsalita sila. Kawawa rin kung mapapagpiestahan yung buhay niya and whatsoever din ganyan. Kaya lang naman ito naging sobrang controversial is because of the fact that she is part of the entourage of Lisa Araneta Marcos. So ngayon dahil part si Paulo Tantoco ng entourage, bakit may kalakip na drug overdose ang kanyang pagkamatay? Yun. Si Paulo Tantoco ay part ng entourage mo and she died of drug overdose. You have to explain, madam. You have to face the people asking questions. So ano yung mga... baka magkaroon sila bukas sa Makalawa ng podcast ni Katon Ying. Malay natin baka bukas sa Makalawa may podcast si Lisa Araneta Marcos tsaka si Katon Ying na alam naman na natin scripted. Malay nyo naman, antayin na natin. Ano yung mga pambababoy ninyo sa mga Pilipino nung hindi yan totoo, hindi yan ganyan. Now your back is on the wall. Nakakahiya po kayo, Madam Lisa. Paulit-ulit sinasabi ng mga tao na kayo ay pamilya ng mga bangag, kayo ay mga adik. Ayaw niyong humarap sa drug follicle test. 'Di ba? Paulit-ulit 'to sinasabi ng mga and all you can offer from us is hindi, wala kayong karapatang magtanong. Meron po kaming karapatan. Part na ng entourage mo namamatay dahil sa cocaine effects. No, tama naman sinasabi dito ni Joey. No, kasi una-una ang tagal na Ang tagal na rin kasi may mga natatakot ang mga ang ibang netizen na bakit sobrang hirap ng Pilipinas ngayon? Bakit sobrang laki ng utang ng Pilipinas ngayon? Baka wala na talaga sa katinuan yung namumuno sa Pilipinas ngayon. So kailangan para ma-check yun is magpa-hair follicle test ka dahil yun ang mga kuno-kuno sa pamilyang Marcos. So para maputol lahat yun, para matigil dun, ang isang susi lamang ay yung hair follicle test na hindi magawa-gawa ni Marcos Jr. Tapos ang matindi pa dito, yun na nga yung suspecha sa kanya, yun na nga rin yung bansag sa kanya, bangag, adik, ganito, ganyan. Na-involve pa tong si Lisa Araneta Marcos dito sa isyung ito, kaya mas lalong lumakas So dapat tama nga sila, ikatulad niyan, panay request nyo ng mga katanungan mapatungkol kay Vice President Sara Duterte, katulad sa West Philippine Sea. Vice President, ano masasabi mo sa West Philippine Sea? Pinapanawagan ng mga garapatan nyo yan na magsalita na etong si Vice President Sara Duterte mapatungkol sa issue ng West Philippine Sea. So ngayon, kami naman na mga bumoto, kami naman na mga ordinaryong Pilipino na, baka pwede nyo naman din sagutin etong issue to. Totoo ba to o hindi? Ganun lamang, napaka-simple.
Ngayon, pag sinabing hindi yan totoo, ay bakit po kayo nandoon ng pangalan ninyo? At may mga ebidensya, may mga video na magkakasama kayo at nandun po yung pangalan nyo na ikaw ang huling kasama ni Juan Paulo Tantuco. Ayun yung doon. Ako na nakikiramay po ako sa pamilya ni Juan Paulo Tantuco. Masakit din po yun na mawalan ng pamilya, syempre. Pero kaya siya na dadawit ho din dito sa topic na to is dahil nga kay Lisa Araneta Marcos. Ngayon, kung sino sisisihin nyo, sisihin nyo si Lisa. Sisihin nyo siya bakit nadadawit ang pangalan ni Paulo Tantuco dito sa issue na to. Tapos ayaw niyo pa rin kaming magtanong. Tapos ang ginagawa ninyo, yung mga taong nag-uusisa sa inyo, iniipit nyo. Pagtatawagin nyo na naman kami sa TRICOM na gawa-gawa ninyo, papahirin nyo na naman kami, bababuyin nyo na naman kami. Pagkatapos kayo, hindi nyo maipaliwanag bakit meron kang parts entourage na namatay sa drug overdose. The police report also said na ikaw ang isa sa 3 huling nakasama ni Paulo Tantoco. Yan so ibig sabihin fake news pala yung police ng USA, no? Hoy, shoutout dyan sa mga police sa USA. Kayo po ay fake news. Paano ba Englishin nyo? Basta translate nyo na lang, ha? Police officer of USA, you are fake news. Say to Malacanang. Ang pangit na English ko. Ha? Say to Malacanang, you are fake news. Yung pala, police pala ang nagsabi noon. Kaya pala talagang lumakas ang kutob ng mga netizen dito. Why nobody is asking this question in mainstream media? Diyos ko, gagawa na naman ng ingay and issue tong admin na to distract us, lalo na lumabas na yung news about kay Tantoco. Wait lang, hulaan natin kung anong gagawing pang-distract or pang-divert ng administrasyon mapatungkol sa isyong ito. Pwedeng number 1, ha? Eto eto maganda tong naiisip kong to, pero medyo nakakaloko lang. Pwedeng gawin nilang diversional para matakpan tong issue na to, pauwiin ng administrasyong Marcos si Pangulong Duterte. So ako, sa akin, gusto ko yon, goods yun. No, na iyon ang divert nila sa isyong to, pero alam nyo naman mga Pilipino, hindi yan bobo, maaalala at maalala nila to. Pero yun, magandang diversional yun. Ayan na, binibigyan ko na kayo. Oy, Remulla, Marcos Jr., binibigyan na kita ng idea. Ganito, ayan, pauwiin nyo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Nako, tabuntong isyong to. Nako. Ako na nagsasabi sa inyo, tabuntong isyong to. Talagang hindi na maaalala yan. Pauwiin nyo si Pangulong Duterte dito para matabunan tong issue na to. At pangalawa, pwede naman na si Senator Bato de la Rosa naman ang ipadakip nila at ipadala sa Netherlands. Yun, isa pang diversional tactic. Meron pang isa. Ito, matagal na to, na bali-balita, na hindi pa din daw tapos at may gusto pa silang tinatawag na gusto nilang angkinin ng maari-arian ng KOJC. No? Eto, wag naman sana mangyari, pero may mga bali-balita na talagang gusto nilang sakupin ang pagmamayari ng KOJC na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Pwede na naman nilang gawin na naman nila yung diversional tactic para matabunan etong issue ni Lisa Araneta Marcos. Yan yung yan yung malupit dyan, no? Kaya, naku po, abang-abang tayo kung anong diversional lang gagawin nila dito, ha? Siguro gagawa na naman sila ng meron namang magbe-break ng mga artista, ganyan. Meron namang lalabas na whistleblower, may kikidnapin na naman sila. Sabi ni Duterte's, Joey, paano yan? Tama naman si Marlica namatay sa overdose si Paulo. Bakit ikaw hindi binanggit pero si Marlica binanggit? Anong binanggit? Binanggit saan? Ito yung dangers ni Maharlika. Kasi for example yan, nag-offer ba si Maharlika ng proof doon? Hindi. Si Dean Chase yung nagtrabaho doon. Pati nga yung mga updates ni Maharlika dyan, galing naman kay Dean Chase, hindi naman sa kanya. Pati yung police report. Kung chinismis nila yung storya na yon and it happens, they good. Kasi parang ang nangyayari dito sa mga kagaya ni Duterte's, instead, tumama kami, ganyan-ganyan. Instead of, siguro dahil sa dopamine yan kasi nag-aano ka, yung nagsusugal ka, tama kaya ang sinabi ni Maharlika o hindi, ganyan-ganyan. So maghihintay kayo ng ebidensya. So pagka merong ebidensya lumabas, yes!
My bet is right. Ano yan yung sugarol mindset? Instead of paying attention and waiting for the evidence to come out, they would have a celebration kapag ka nanalo sila dun sa sugal. Nakita nyo? Ganyan yung mga behavior niya nila Dutertes eh. Mas sineselebrate nila yung pagkapanalo nila dun sa chances na tama si Maharlika rather than focusing their attention on the evidence at hand. So, yung mga followers ni Maharlika, inadik niya inadik niya sa chances of winning. Oo nga pala, no? Hindi. Ewan ko niya kay Marley ka. Bahala kayo sa awayan nyo. Basta ako, Duterte lang ako. Eto na yung video na kung saan ay, hindi yan. Eto muna. Dito muna tayo sa sinabi ni President Duterte mapatungkol kay Lisa Araneta Marcos. Pakinggan natin. Ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong lumapit sa akin. Bongo! Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong mag Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin ko na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Naku po! Ayun na! Naku po! Ay, sorry. Masyado OA. Jay, masyado OA. Ha? Rinig niyo ba yung sinabi ni Pangulong Duterte na hindi niyo siya pinaniwalaan? Na nagsisisi kayo ngayon? Ha? Nagsisisi kayo ngayon, di ba? Tuloy natin. Ano yan sa kabinete ko? Kaya noon tumakbo ng presidente, nakipag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was the running mate. Nakita mo naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusuporta. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Kasi nga, di alam nyo, kung talagang never kinampanya ni Pangulong Duterte itong si Marcos Jr. Kaya nga dito nagkaroon ng bakit nagagawa ni Marcos Jr. ito kay Pangulong Duterte. Kasi nga may matinding galit din si Marcos Jr. kay Pangulong Duterte. Dahil nung una pa lang talaga sinabi na mismo talaga ni Pangulong Duterte na itong si Marcos Jr. ay isang drug addict. Kaya nga talagang hanggang ngayon siguro yun yung pinagmumulan tapos hindi pa siya sinuportahan sa kandidatura. Kaya yun siguro yung mga pinagmumulan bakit galit na galit si Marcos Jr. kay Pangulong Duterte. Eto na po, yung pamilya ni Paulo Tantuco labas. Guys, ay hindi pala. major update. Now, as Ewan ko kung pinsan niya to, kung ano-ano niya you to. know, pinagbawalan ako magsalita about sa case na to kasi nga, ayun, na-forward ko ng mga documents and everything that I know to the proper people Okay. who will be able to use the information that I have. However, dito sa County of Los Angeles, lumabas na ang result ng Coroner's Office sa death ni Paulo Tantoco na makikita nyo doon if you go to search for the case number 2025-04377. Yan pakinggan niyo siya sabi niya, i-search niyo daw dyan. Paulo Tantoco na makikita nyo doon if you go to search for the case number 2025-04377, makikita nyo ang cause of death ni Paulo Tantoco, which is effects of cocaine with underlying conditions of cardiovascular disease. So basically what triggered that is the effects of cocaine. Now this is a major update, you guys, so that only proves na ang cause ng kamatayan ni Paulo Tantoco is cocaine. Now everything is going to unfold. Relax lang tayo, relax lang talaga tayo. Let's trust the process. Let's trust BP Sara. Everything will unfold on its own. God save the Philippines.
Anong tawag na less stress BP Sara? Hindi masyado apektado dyan si Vice President Sara Duterte kung halimbawang adik man si Lisa, ano ba? Hindi ko siya kinakalaban na. Medyo pangit lang ako narinig doon. Walang ano dyan. Walang pakialam niya si Vice President. Alam na ng mga Duterte yan. Kaya malabo yan na parang may stress si Vice President Sara Duterte dahil sa gumagamit ng pulburon si Lisa or si Marcos o kahit yung mga anak nila. Wala. Kahit nga wala pakialam dyan. Halimbawa mo, ma-overdose sila, wala. Sabi ko, okay, nakakalungkot man eh. So yan, ano ba, mag-anak ba ito ni Paulo Tantoco? So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong may kokomento nyo sa mga nangyayaring itong video? Pero asahan na ho natin na mayroon magkakaroon na naman ng panibagong diversional tactic dito sa isyung ito. At ayun, muling tumama na naman si Vice President Sara Duterte. Palakpakan po natin. Ito po yung patunay na never pong nagsisinungaling ang isang Vice President Sara Duterte or ang mga Duterte dahil talaga mismong ibang or panahon na mismo ang nagpapatunay kung ano ba talaga ang fake news at hindi fake news. So eto na po yung patunay na yon. So ngayon, eto na. Sampal sa mukha ni Auntie Claire at ni Lisa na hindi nagpe-fake news si Vice President Sara Duterte. Sabi nga nila, walang baho ang hindi mabubunyan. So ano pong may kokomento dyan? Ninyo dyan, mga banateros, mga kabiyaya, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindutan na din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.